Grabe, ang bigat ng katawan ko. Parang isang buong building yung nilinis sa atin ngayon. Sabi ni Judith habang umuupo sa gilid ng utility room. Pawis sa pawis at hapong-hapo dahil sa pagod. Oo nga, Ju. Nakakapagod yung mga banyo sa third floor. Ang kukulit pa ng mga bisita. Sagot ni Teresa, best friend niya, at kasama niya sa trabaho sabay abot ng malamig na tubig kay Judith. Salamat, te. Uhaw na ako. Parang tinuyo yung buong pagkatao ko sa trabaho natin ngayon Sabi ni Judith habang nilalagok ang tubig. Biglang natigilan si Judith. Kinapa ang leeg niya at napakunot ang noo. Ay, teka lang. Bulong niya habang nag-aalalang tumayo. Bakit? May naiwan ka? Tanong ni Teresa, agad na nag-aalala sa itsura ng kaibigan. Yung kwintas ko, wala sa leeg ko. Naiwan ko yata sa room 117, yung huli nating nalinis. Sagot ni Judith habang patuloy na kinakapkap ang leeg niya. Ha? Yung kwintas sa bigay ng mama mo? Tanong ni Alma, isa pa nilang katrabaho habang nag-aayos sa mga basahan sa isang sulok. Oo, kanino ko pa siya hindi nararamdaman. Baka naiwan ko sa lamesa habang naglilinis ako kanina. Paliwanag pa ni Judith habang tumatakbo na sa isip niya kung saan niya huling nakita ang kwintas. Ano ka ba, Ju? Babalikan mo pa yun? Ang layo pa ng room 117. Sabi ni Teresa, halatang nag-aalala na. Kailangan ko balikan, te. Mahalaga yun sa akin. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko yun nakukuha. Sagot ni Judith. Seryoso ang muka. Kung may tao na dun, baka may check-in na. Tanong ni Alma na parang natataranta na rin. Wala pa sigurong guest. Kanina ko lang nilinis yun. Tapos sabi sa listahan, walang nakabook doon ngayon. Sagot ni Judith, pilit na pinapakalma ang sarili. Ju, baka pagkalita ka ni Ate Lorna pag nakita kong wala ka dito. Sabi ni Teresa, tukoy niya sa head ng utility habang sinusulyapan ang pinto ng utility room. Sabihin mo na lang sumaglit ako. Please, sandali lang talaga ako. Aakit lang tapos bababa agad. Pakiusap ni Judith, halos nagmamadali ng maglakad palabas. Sige na nga, basta bilisan mo. Huwag ka nang tumambay doon ha. Sagot ni Teresa, sabay buntong hininga. Salamat, babalik agad ako. Sabi ni Judith, tsaka tuluyang lumabas ng utility room. Natahimik ang silid pagkatapos umalis si Judith. Nagkatinginan naman sina Teresa at Alma sa isang tabi. Te, napansin mo ba yung kwarto na yung kanina habang nililinis natin? Tanong ni Alma, mahina ang boses. Yung 117? Oo, parang ang tahimik. Sobra. Parang wala kang maririnig kahit tunog ng aircon. Sagot ni Teresa habang pinupunasan ang leeg niya ng tuwalya. Tapos ang lamig kahit patay ang aircon. Hindi mo ba naramdaman yun? Tanong ni Alma. Medyo napapatingin na sa labas ang pinto. Naramdaman ko rin. Parang hindi normal. At saka, parang may amoy. Amoy luma. Dagdag ni Teresa habang iniisip ang buong eksena kanina sa kwarto. Oo, amoy paul. Yung parang matagal lang hindi minuksan. Sagot ni Alma, halos pabulong. Alam mo, ayoko na sanang balikan yun. Kung ako yung nakaiwan ng kwintas, hayaan na lang. Sabi ni Teresa, tinutulungan ang sarili na hindi kabahan. Pero si Judith, hindi talaga yung nagpapakita ng takot. Tahimik pero matapang, no? Sabi ni Alma, bahagyang humanga sa kaibigan. Galing pa daw sa mama niya yung kwintas. Huling regalo bago namatay. Kaya ayaw niyang mawala. Paliwanag ni Teresa, na ngayon ay parang naiintindihan na ang desisyon ni Judith. Sana lang bumalik na siya agad. Hindi ako mapakali. Sabi ni Alma, sinilip ang orasan sa pader.
Kung hindi pa siya bumalik ng lampas 20 minutos, susundan ko na. Sabi ni Teresa habang nakasandal sa pader, tinatakpan ng kaba. Hoy, huwag mo kong iwan dito ah. Sabi ni Alma, sabay ngiti pero halata pa rin ang kaba sa muka. Tara, kung susundan natin siya, sabay tayo. Sagot ni Teresa, tsaka silang muling nagkatinginan. Tahimik na naman ang utility room. Parehong nag-aabang ang dalawa sa pagdating ni Judith. Kakaharap pala ni Judith sa pintuan ng room 117. Medyo kinakabahan siya habang kumakatok ng dahan-dahan. Tinitignan kung may tao ba sa loob. Hello po, housekeeping. May naiwan po kasi ako kanina. Sabi niya habang idinikit ang tenga sa pinto. Umaasang makaninig ng galaw sa loob. Ngunit, wala ni anong ingay siyang narinig. Kumatok pa siya ulit, ngunit mas madiin na. Pasensya na po sa abala. Babalikan ko lang po sana yung kwintas ko. Saglit lang po ako. Lumipas ang 5 minuto, wala pa ring sumasagot. Okay, mukhang wala talaga. Bulong niya sa sarili, sabay kuha ng duplicate key mula sa bulsa. Dahan-dahan niya pinihit ang doorknob. Tumunog ito at unti-unting bumukas. Excuse me po, Judith po, housekeeping. Papasok lang po ako ha. Walang sumagot. Sumilip siya sa loob at tamang ang hinala niya. Walang tao sa loob. Okay, good. Walang guest. Pumasok siya at sinarado ang pinto. Napatingin siya sa paligid. Maaliwalas at elegante ang loob ng kwarto. Hindi niya maiwasang mapahanga. Grabe, ang ganda pala talaga ng design dito. Para kang nasa ibang bansa. Sabi niya habang hinihipo ang kurtina. Yung ilaw pa. Ang ganda sa mata. Tapos ang bango kahit walang room spray. Dagdag pa niya. Sabay upo sandali sa gilid ng kama. Napangiti siya habang tinitignan ang pader na may mga abstract na painting. Kung ako guest dito, hindi ako aalis. Ang sarap siguro magstay dito, kahit na isang gabi. Pagkaraan ng ilang minuto, naalala niya ang sadya niya. Teka nga, yung kwintas, baka naimong ko talaga sa CR. Tumayo siya agad at tumuloy sa loob ng banyo. Pagpasok niya, napataas ang kilay niya sa ganda ng ayos. Wow naman! Mas sosyal pa to sa bahay namin ah. Pati yung tiles, parang hindi nilalakaran. Biro niya sa sarili habang tinuturo-turo ang sahig. Lumapit siya sa sink at agad niyang nakita ang kwintas. Hay nako, nandito ka lang pala. Sabay dampot niya sa kwintas, parang bata na nakakita ng laruan. Akala ko talaga wala ka na. Huwag ka na mawawala ha. Heist. Sinabit na ni Judith agad ito sa kanyang leeg, saka humarap sa salamin. Okay, Judith. Ayos sa ulit ang araw mo. Sabi niya, sabay ayos sa buhok gamit ang daliri. Bigla naman ay naramdaman niyang kumalam ang sikmura niya. Mukhang hindi maganda ang nararamdaman ng tiyan niya ngayon. Ay, Diyos ko. Gutom na ako. Bulong niya habang hawak ang tiyan. Hindi pa ako nag-aalmusal kanina. Puro tubig lang. Napatingin siya sa toilet. Napabuntong hininga siya. Wala namang tao. Saglit lang naman siguro to. Lumakad si Judith papunta sa inidoro at umupo. Ito talaga yung downside na sobrang trabaho. Kahit yung personal mong oras, sisingit mo na lang kung saan pwede. Habang nasa loob, napatingin siya sa pintuan na CR. Pero, teka, parang ang tahimik talaga dito. Tahimik na tahimik ang buong kwarto. Walang kahit anong ingay siyang naririnig, kahit aircon, kaya hindi na iwasan ni Judith ang mag-isip ng kung ano-ano.
Okay, okay. Huwag kang paning. Walang tao, kaya tahimik. Normal lang to. Habang naguhugas ang kamay si Judith sa loob na CR ng room 117 ay ngumingiti siya sa sarili habang nakatitig sa salamin. Buti na lang talaga. Hindi nawala tong kwintas. Kung hindi, ewan ko na lang. Sabi niya habang inaayos ang pagkakasabit nito sa leeg. Bigla naman ay may narinig siyang parang may sumarang pinto sa labas. Bahagya namang natigilan si Judith. Siguro may dumaan na sa hallway. Bulong niya, saka itinuloy ang paghuhugas. Sa labas naman ng unit, ay nakatayo ang kakapasok lang na si Mr. Richard Cuanco, isang kilalang negosyante. Kakababa lang niya mula sa meeting at kitang-kita sa kilos niya ang pagod. Ayos lang. At least tapos na yung presentation. Pwede na magpahinga. Sabi niya sa sarili, habang binubuksan ang pintuan ng room 117 gamit ang kanyang keycard. Pagpasok niya sa unit ay hindi na siya tumingin sa paligid. Dire-diretso siya sa loob ng kwarto, binagsak ang maletang dala at agad tinanggal ang sapatos. Parang lahat ng meetings ko ay nakakadrain na. Sabi niya sa sarili habang tinatanggal ang sapatos. Isa-isang binabawi ang mga medyas mula sa paa. Nakaramdam siya ng init, kaya tinanggal niya agad ang pang-itaas sa damit. Umupo siya sa gilid ng kama, pinatong ang siko sa tuhod at hinilot ang batok. Ang saya ko na. At last ay makakapagpahinga na din. Ay, what a long, tiring day. Bulong ni Richard sa sarili. Hinahanap ang remote control para sa TV. Nang hindi agad makita, naglakad siya patungo sa banyo. Naisip niyang mas maganda kung maghuhugas muna siya at magpapa-refresh ng konti. Habang binabaybay ang sala, napansin niya ang mga eleganteng dekorasyon sa kwarto. Okay naman pala talaga tong hotel na to. Sambit niya, hindi na napigilang ma-appreciate sa disenyo. Para na sa ibang bansa lang. Habang nasabi niya pa. Buti pa, maligo na lang ako para mawala ang stress. Tumayo siya at hinubad ang polo niya sa suot. Kalahating hubot-hubad na siya habang naglalakad papunta sa CR. Pagkabukas niya ng pinto ng banyo, ay bumungad sa kanya ang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Ay, Diyos ko! Sigaw ni Judith, nanlalaking mata habang palabas siya ng banyo. Nagulat din si Richard habang nanatiling nakatayo sa harap ng pintuan. Hawak pa ang polo sa kamay at nakatingin sa babaeng biglang lumitaw. Teka, sandali lang! Gulat na sabi ni Judith habang tinatakpan ang muka at sabay takbo palabas ng kwarto. Napamulagat si Richard at hindi agad nakagalaw. Ha? Ano yun? May babae? Tanong niya sa sarili, nakatitig pa rin sa pintuan kahit nakaalis na si Judith. Napasandal si Richard sa pader habang hawak pa rin ang polo. Room service ba yun? Bulong niya. Pero bakit? Sa banyo siya galing. Huminga siya ng malalim at napakamot sa batok. Okay, siguro may naiwan lang. Pero sana man lang nagsabi siya. Pampihira. Isang malalim na hininga ang inilabas si Richard habang sinimulang tanungin ang sarili. Siguro naman, hindi ko na lang ito kailangang alamin. Baka may naiwan lang siya na gamit. Hindi ko na siya kailangang tanungin. Mukha rin naman siya mabait at hindi gagawa na masama. Inisip niya na sana hindi siya naging sobrang curious, pero hindi talaga maiwasang magtanong. Hindi rin siya sanay na may ibang tao sa kwarto niya nang walang pahintulot. Kaya't mahigit 1 oras siyang nag-iisip-isip at chinek kung may nawala ba sa mga gamit na nandoon at mukhang wala naman. Sa hallway naman, si Judith ay halos hindi makahinga sa kaba habang naglalakad pabalik sa utility room. Ano yun?
Diyos ko, nakalimutan ko tignan kung may guest na. Nakakahiya. Bulong niya, hawak-hawak ang dibdib sa nebyos. Pagdating niya sa likod ng hallway ay sinalubong agad siya ni Teresa. Oh, Ju! Anong nangyari? Ang tagal mo ha! Ba't parang pulang-pula ka? May lalaki sa loob! Hingal na sagot ni Judith. Ano? May guest na? Oo, hindi ko napansin. Paglabas ko na CR, nandun na siya. Naka-half naked pa. Diyos ko, gusto ko na lang matunaw. Sabi ni Judith, halos hindi pa rin makapaniwala. Grabe ka, Ju. Buti hindi ka kinulong sa loob. Nakakatawa ka, pero nakakahiya rin. Sabay tawa ni Teresa. Hoy, huwag kang tumawa. Gusto ko nga mag-resign na lang. Sabi ni Judith, tinatakpan ang muka. Nag-react ba siya? Ano sabi niya? Wala siyang nasabi. Nakatitig lang siya. Ako tumakbo agad palabas. Para tuloy akong magnanakaw. Ano suot mo? Kita ba yung ID mo? Tanong ni Teresa. Medyo seryoso na ang tono. Oo naman. Naka-uniform ako at may ID. Baka alam niya staff ako. Pero still, ang awkward. Reklamo ni Judith habang umiinom ng tubig. Well, at least alam niyang hindi ka stalker, sabay ngiti ni Teresa. Sa kabilang banda, si Richard ay nakaupo na sa gilid ng kama, nagbubuntong hininga habang iniisip pa rin ang pangyayari. Cute naman siya. Erase. You know what, Richard? Tumigil ka na at magpahinga. Sabi niya habang sinusulyapan ang saradong pintuan ng CR. Next time, kailangan i-check ko muna pala ang buong kwarto bago ako maghubad. Dagdag niya sabay tawa sa sarili. Nasa utility room sila Judith at Teresa at tila hindi makalimutan ni Judith ang kahihiyan na ginawa niya ngayong araw. Hindi ko na kaya. Sabi ni Judith habang nakaupo sa bench, hawak ang cellphone at nakatingin sa screen. Ano ba, Ju? Baka napagod ka lang. Alam ko ang dami mong ginawa kanina sa hotel. Sagot ni Teresa na medyo pinipilit paggaanin ang mood ni Judith. Oo nga parang gusto ko na magpahinga. Sabi ni Judith habang nilingon ang langit. Pero teka, hapon na pala, no? Maghapon na yata tayo nagkakwentuhan. Oo nga, halos magdilim na. Sagot ni Teresa sabay tawa. Di, tama-tama lang pala. Anong plano mo? Uwi na ba tayo? Teka, bago tayo mag-uwian, baka gusto mong dumaan muna tayo sa palengke? Tanong ni Judith. Naisip na kailangan nilang bumili ng mga gamit para sa kanilang tinutuluyan na dormitory. Oo nga! Hindi pa tayo namimili. Ang dami pa natin kailangan, Ju. Kailangan ko na ng bigas, tsaka ulam. Sagot ni Teresa. Exactly. Ako din. Wala na akong laman sa ref. Sagot ni Judith. Habang tumayo at iniisip ang mga kailangan nilang bilhin. Kailangan din natin ng mga snacks, mga drinks. Oo nga. Bili na din tayo ng pwede nating ulamin. Yung masarap. Tapos ikaw na din ang magluto. Biro ni Teresa, sabay harap kay Judith. Oo na. As usual, ako na naman ang pinapaluto mo kapag gusto mong makatikim na masarap na pagkain. Birong sagot ni Judith habang nagsisimula na maglakad-lakad papunta sa direksyon ng palengke. Habang naglalakad sila patungo sa palengke, nagpatuloy ang kwentuhan nila. Alam mo ba, parang gusto ko na lang talaga magka-me time sa dorm. Ang dami kong iniisip kanina. Yung nangyari sa hotel. Di ko pa rin matanggap. Sabi ni Judith, medyo seryoso na. Oo nga, nakakagulat yun, Ju. Di ko nga rin alam kung paano ka nakalabas ng ganoong ka-awkward. Sabi ni Teresa, sabay ngisi.
Pero okay lang. Wala naman sigurong magiging problema. Normal lang sa trabaho mo yun. Tama. Siguro nga. Sabi ni Judith, medyo nag-isip. Pero nakakahiya pa rin. Pumunta na nga ako sa hotel para magtrabaho. Tapos may ganoong nangyari. Ha! Huwag kang mag-alala. Hindi mo naman sinasadya yun. Parang hindi mo na lang talaga siya ina-expect na andoon siya. Sana nga. Pero te, hindi mo ba naisip na baka may mangyari pa ulit sa susunod na pagkakataon? Tanong ni Judith, medyo nag-aalala. Di ko pa yata kayang isipin yan, Chu. Sabi ni Teresa, sabay tawa. Sige na, malapit na tayo sa palengke. Huwag mo na kasing isipin yun at may stress ka lang. Pagdating nila sa palengke ay nagsimula na sila maghanap ng mga gamit na kailangan nila. Naghanap sila ng mga sariwang gulay, karne at ilang prutas. Habang naglalakad, walang tigil ang kanilang kwentuhan. Chu, paano ba magluto ng tinola? Tanong ni Teresa. Madali lang te. Kailangan mo lang ng manok, luya, sibuyas at papaya. Kaya mo yan, sabi ni Judith, sabay ngisi. Okay. Ikaw, ano ulam mo mamaya? Tanong ni Teresa. Siguro spaghetti na lang. Wala na ako ibang maisip. Sagot ni Judith. Spaghetti? Oo nga, pwede. Pero yung sauce mo ba? Kakayanin mo. Biro ni Teresa habang binabalot ang mga gulay. Aba, kakayanin ko yan. Ako pa. Magaling ako magluto ng sauce. Para nag-crave kasi ako bigla sa pasta dahil puro karne ang ulam natin sa hotel. Sagot ni Judith kay Teresa. Sige, ikaw ang bahala. Sagot ni Teresa sabay taas ang kilay. Pagkatapos silang mamili ng lahat ng kailangan nila, naglakad na sila patungo sa dorm nila. Pagpasok nila sa maliit na unit ay agad nilang inayos ang mga pinamili. Te, ikaw na lang magluto. Gusto ko lang magpahinga. Sabi ni Judith habang nag-ampak ng mga pinamili. Ganon? Sabi na eh. Gusto mo na lang mag-relax habang ako maghahanda? Sige na nga, ikaw na lang maghugas sa mga gamit. Sabay tawa ni Teresa. Oo, okay na ako sa paghuhugas. Sagot ni Judith habang hinuhugasan ang mga prutas. Hindi naman magtatagal, natapos din sila sa paghuhugas at pagluluto. Pagkatapos, nagsettle na sila sa kanilang maliit na mesa sa dorm. Nagkainan ng tahimik at masaya. Masarap naman yung tinola mo, Tia. Sabi ni Judith habang kumakain. Alam ko, sinabi ko na eh. Sagot ni Teresa, sabay tawa. Grabe, ang saya. Tapos, parang perfect na rin yung spaghetti mo. Sabi ni Judith, tinikman ang pasta. Hindi naman masama ang lasa, no? Oo, te. Kung ako nga ang tatanungin, masarap pa nga. Sagot ni Teresa. Matapos silang kumain, naglinis sila ng mga pinagkainan. Pagkatapos, tumuntong sila sa kanilang kama at nagsimula na silang matulog. Kinabukasan, nag-uusap sina Judith at Teresa habang nagsusuot ng kanilang uniforme para sa event na gaganapin sa hotel na pinagtatabahuhan nila. Alam mo, te, hindi ko alam kung ano mangyayari mamaya. Parang ang daming tao, sabi ni Judith habang inaayos ang kwelyo ng kanyang blouse. Oo nga, parang ang bigati ng event na to, no? Sagot ni Teresa, tinitignan ang pangalan nilang naka-tape sa uniforme. Pero, kaya natin to, Ju. Pareho naman tayo sanay sa ganitong klase ng trabaho. Habang nire-ready nila ang kanilang sarili para sa araw na iyon, ay sumabay sa kanila ang dami ng mga tao patungo sa hotel. May mga kagalang-galang na mga bisita at kilalang personalidad na hindi na bago para kay Judith at Teresa. Hindi naman maiwasang sumilit ni Judith sa mga dumadaan.
at may mga bisita naman siyang nakakakilalang hindi niya akalain ay dadalo pa sa event. Hala, si Mr. Kwangko! Sabi ni Judith na makita ang iniiwasan niyang client na si Richard Kwangko. Teka, bakit nandito siya? Ha? Saan? Tanong ni Teresa, agad din na masumulyap sa kinaroroonan ni Richard. Yung may suot na itim na suit? Siya yung may-ari ng unit na napag-iwanan ko ng kwintas. Sagot ni Judith. Medyo kinakabahan na hindi alam kung paano magre-react. Ngunit agad na nilang kinalimutan yun at nag-focus sa paghahanda para sa event. Pagpasok nila sa venue, agad nilang tinulungan ang mga kasama nila mag-serve ng pagkain, inumin at maghanda ng mga alak para sa mga bisita. Puno ng bisita at walang tigil ang pagtanggap nila ng mga order at paghahain ng pagkain sa bawat mesa. Si Judith at Teresa ay parang mga langgam lang sa gitna ng mga magagarang tao. Halos hindi nila matandaan ang pangalan ng bawat isa sa sobrang kabisihan. Habang ang mga bisita ay abala sa pag-uusap at pagtawa, napansin ni Judith si Richard na nakatayo sa isang sulok ng venue. Ang mga mata ni Judith ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Na magtagpo ang kanilang mga mata, nanlaki ang mata ni Judith at agad na iniiwasan ang titig ni Richard. Sam, bulong ni Judith sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman, pero alam niyang hindi maganda. Bakit nandito pa siya? Hindi ko pa yata siya kayang kausapin. Please Lord, have mercy. Samantalang si Richard ay naramdaman ang kakaibang pakiramdam na makita si Judith. Hindi rin maiwas sa magtama ang kanilang mga mata ulit at nakita niya agad na parang umiiwas si Judith sa kanya. Nang mapansin niyang iniiwasan siya nito, ay nagsimula siyang mapaisip. Anong nangyari? Bakit ayaw niya makipag-eye contact? Tanong ni Richard sa sarili. Hindi makapaniwala. Alam niya may nangyari hindi nila natapos noong huling pagkakataon silang nagkita. Hindi siya pwedeng basta nalang umiwas o kalimutan na lang ang nangyari sa pagitan nila ni Judith kahapon. Excuse me, sabi ni Richard sa isang waiter na nandoon sa harapan niya. Pwede bang pakihanap si Judith? Yung nasa serving team? Habang nagkaabot ng baso ng alak si Judith sa isang mesa, napansin niyang nilapitan siya ni Richard. Nalaki naman ang mga mata ni Judith sa gulat. Mr. Kwangko, hi po. Hindi ko po kayo nakita. Sabi ni Judith na halata namang nagsisinungaling. Medyo kinakabahan pa sa bayo ko ng ulo. Judith, di ba? Ang tagal na nating hindi nagkita. Bilang sabi ni Richard na may ngiti sa labi. Kumusta? Ha? Okay lang po. Medyo busy lang po tayo ngayon, sir. Sagot ni Judith, hindi matigil ang kabang nararamdaman. Yeah, I can see that. Sabi ni Richard, sabay ngiti. Pero hindi mo yata ako tinitignan kanina. May problema ba? Tanong niya, medyo seryoso na ang tono. No, wala po. Hindi ko lang po siguro kayo nakita. Sagot ni Judith, sabay saglit na iniiwas ang mata ni Richard. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang nararamdaman niya. Yung hindi niya kayang harapin ang mga mata ni Richard, ang mga pangyayari na kahihiyan para kay Judith. Kung okay lang sana sa'yo, after sana ng gawa mo dyan, pwede mo ba akong puntahan doon sa may table, sa dulo? I just wanna talk with you. Para sana matanggal na ang awkwardness sa atin. Tanong ni Richard kay Judith, kaya napatingin siya sa kanya at nahihiyang tumango. Sige po, patapos na din naman po ang oras ko. May kapalitan na din po ako maya-maya. Alright, antayin na lang pala kita mamaya doon ha? Paalam ni Richard kay Judith bago ito umalis. Pagkatapos namang umalis si Richard ay nagsimula na ulit magtrabaho si Judith hanggang sa dumating na ang kapalitan niya. Judith, salamat ulit ha.
Pungad ni Richard habang nakasandal sa upuan. Sobrang na-appreciate ko na pumayag ka makipagkita. Okay lang naman po, sir. Tsaka gusto ko rin naman makausap ka para malinawan lang ako sa lahat na nangyari. Sagot ni Judith habang pinaglalaruan ng straw ng iced tea niya. Gusto ko lang din humingi na sorry. Alam kong super awkward yung nangyari kahapon. Kung may nagawa man ako... Sir, huy! Hindi mo naman kasalanan yun. Ako pa nga itong biglang sumulpot sa kwarto mo. Sabay tawa ni Judith pero may konting hiya pa rin sa mukha. Napangiti si Richard. Still, you handle it well. Ako nga tong muntik nang mawala ng ulirat eh. Hindi ako sanay na may babaeng biglang lalabas sa CR ko nang nakangiti pa. Tigilan mo nga ako. Sabay irap ni Judith ng pabiro. Alam mo bang ang bilis na tibok ng puso ko nun? Kala ko mapapatalsik na ako sa trabaho. Don't worry, hindi kita pababayaan. Sabi ni Richard, medyo seryoso ang tono. Tinitigan siya ni Judith, sandali. Pero bago pa siya makasagot, ay may boses silang narinig mula sa likod. Richard? Anak ko! Pareho silang napalingon. Isang matandang babae ang papalapit, nakablouse sa floral, may hawak na baston pero hindi mabigat ang lakad. May matamis na ngiti at bakas sa muka ang pagkasabik. Lola? Napasigaw si Richard, agad tumayo at sinalubong ang matanda. Hindi mo ko tinetext ha. Kaya heto, ako na lumapit sa iyo. Sabay tapik na matanda sa balikat ni Richard. Akala mo makakalimutan mo na ako? Hindi po syempre. Busy lang talaga. May big meeting kasi kahapon. Paliwanag ni Richard habang pinauupo ang lola sa tabi niya. Paglingon na matanda kay Judith, agad itong humiti. Ay, sino itong kasama mo, anak? Ay, hello po. Ako po si Judith. Housekeeper po ako dito sa hotel. Sabay tayo ni Judith at magalang na ngumiti. Housekeeper? Aba, hindi halata. Ang ganda mo, iha. May lahi ka bang banyaga? Biro na matanda, sabay kurot sa pisngi ni Judith. Ay, wala po. Pero salamat po. Nahihiyang sagot ni Judith. Lola, si Judith po. Siya ang girlfriend ko. Biglang sabat ni Richard. Napatingin si Judith sa kanya na parang gusto siyang kalmutin. Ano raw? Nalaki ang mata ng matanda. Totoo ba yan? Richard! Aba, ngayon lang ako natawa ng ganito. Ilang taon na kitang kinukulit. Lola naman. Nahihiyang sagot ni Richard pero kita sa mukha niya ang tuwa. Judith, matagal na ba kayo? Sabik na tanong na matanda. Hindi makatingin si Judith kay Lola. Tumingin siya kay Richard, parang gusto na siyang sabunutan. Mga 6 months na po. Alanganing sagot niya. 6 months? Tapos ngayon mo lang pinakilala sa akin. Aba Richard, kung hindi pa pala kita sinundan dito sa hotel, hindi ko pa makikilala ang babaeng ito. Sorry po Lola, plano ko rin naman sana talaga siyang ipakilala. Saktong nandito kayo. Sabay hawak ni Richard sa braso ni Judith. Perfect timing. Kayo ha? Bagay na bagay kayo. Judith, alam mo bang bata pa lang yung apo ko? Puro negosyo nang iniisip. Kahit laruan, business pa rin ang dating. Nako, kung ikaw na magturo sa kanya kung paano magmahal ng totoo, ha? Medyo natawa si Judith, pero may kaba pa rin sa puso niya. Sige po, Lola. Walang choice sa sabi ni Judith sa lola ni Richard. Lola, baka naman gusto niyo magpahinga muna. Galing pa po kayo sa biyahe. Sabat ni Richard. Hindi, gusto kong makilala pa ng husto si Judith. Sabay hawak ulit na matanda sa kamay ni Judith. May mga kapatid ka ba? Ilan kayo sa pamilya? Gusto mo ba ang mga bata? Isa lang pong kapatid ko. Tapos,
Bata? Medyo po. Depende sa mood. Sabay tawa ni Judith. Aba, honest! Gusto ko yan! Sabay tawa rin ni Lola. Pwede ka bang bumisita sa bahay minsan? May garden ako. May maliit akong pusa. Gusto mo ng pusa? Opo, Lola. Mahilig din po ako sa pusa. Good, good! Ipapakiramdam ko sa iyo, Iha. Para matagal na kitang kilala. Napatingin si Judith kay Richard, sabay bulong. Hoy, anong pinasok ko? Pamilya mo na agad? Sorry, wala akong choice. Ayaw ko lang na arranged marriage. Pabulong na sagot ni Richard habang pigil ang tawa. Judith, may plano na ba kayo ng apo ko? Tanong ng Lola. Kailan ko ba kayo masusubukang ipagluto na paborito ko, sinigang? Wala pa po sa planong ganyan. Sabay kurot ni Judith kay Richard sa tagiliran. Uy, gulat na sabi ni Richard. Masarap ang sinigang ni Lola. Huwag mong tanggihan yun. Hindi ko tinatanggihan. Gusto ko lang yung ready ako. Diba? May diing sabi ni Judith kay Richard pero may ngiti na sa labi na halatang pilit. Ready? Aba, mukhang perfect girl ka ha. Gusto ko lalo ang apo ko para sa'yo. Napangiti na rin si Judith. Thank you po, Lola. Biglang tumunog ang telepono ni Richard. Tinignan niya ito at nag-excuse. Lola, Judith, sagit lang po. May kailangan lang ako sagutin. Judith, pakisamahan mo muna si Lola, ha? Opo, sagot ni Judith habang sinusundan si Richard ng tingin. Pagkaalis niya, naiwan silang dalawa na matanda. Iha, sabay sabing malumanay ni Lola. Gusto ko lang sabihin, kahit kakakilala pa lang natin, gusto kita para sa apo ko. Salamat po, Lola. Pero hindi po talaga kami, I know. Singit ni Lola. Hindi naman ako tanga. Kita ko sa kilos mo. Parang napilitan ka lang sa sinabi niya. Pero alam mo rin, may something sa kanya na magugustuhan mo. Kita sa mata mo. Just give him a chance to prove himself. Hindi nakaimik si Judith sa sinabing sa kanya ng lola ni Richard. Tumingin lang siya sa mesa at pilit ngumiti. Hindi ko kayo pipilitin. Pero kung sakali, sana pagbigyan mo. Mabait ang apo ko. Medyo siralas sa commitment. Pero hindi naman masamang tao. Kung hindi mo man siya balak, seryosohin. Ayos lang. Pero kung bibigyan mo ng chance, baka magustuhan mo din siya. Sabay pisil ni Lola sa kamay ni Judith. Nakangiti lang si Judith pero sa loob-loob niya, halo-halo na ang naramdaman. Gulo, kaba, pero hindi rin niya maitatangging may kakaiba siyang nararamdaman kay Richard. Pagbalik ni Richard, ngumiti siya sa kanilang dalawa. May problema ba dito? Wala naman, sagot ni Lola. Nagkakabanding lang kami na magiging manugang ko. Lola! Sabay na sigaw ng dalawa. Kinabukasan, maaga pa lang gising na si Judith. Nakasanayan na niya ang ganitong oras. Maglalakad sila ni Teresa papunta sa hotel. Sabay silang bumangon, nag-ayos at sabay ding kumain ng konting almusal. Tinapay lang at kape. Wala nang reklamo. Ganoon talaga pa nagmamadali. Pagdating nila sa hotel, nagkanya-kanya na sila ng gawain. Si Judith at Teresa sanay na sa routine nila. Linis dito, punas doon. Parang otomatiko na lang ang kilos sila. Tawa-tawa pa minsang habang nagtatrabaho. Lalo na kapag may mga kwentuhan tungkol sa mga nakakatawang bisita ng hotel. Grabe, ang dami nating lilinisin ngayon ah. Reklamo ni Teresa habang nagwawalis sa hallway. Oo nga eh, pero tiis lang. Konti na lang. Tanghali na. Sagot ni Judith sabay ngiti. Mag-aalas 12 na noon. Nagmamadali na sila magligpit ng mga gamit para makalabas na. Gutom na rin sila pareho.
Pero bago pa man sila makalabas, biglang lumapit ang isang guard kay Judith. Miss Judith! Tawag ng guard. Napalingon siya. Opo, kuya. Pinapatawag ka raw sa room 117. Sabi ng guard. Seryoso ang muka. Nagulat si Judith. Alam niya kung sino ang nandoon. Si Mr. Cuangco. Bigla siyang kinabahan, pero sinubukan niyang itago sa mukha niya. Ha? Bakit daw? Tanong ni Teresa, halatang nagtataka. Di ko rin alam. Basta sabi, punta ka raw doon. Sabat pa ng guard. Nagkatingin na sila ni Teresa. Pati ang iba pa nilang kasamahan, nagtatanong na ng tingin. Hindi kasi normal na pinapatawag ang mga housekeeper na mga guest, lalo na kung walang problema. Sige, mauna na kayo sa kantin. Susunod na lang ako. Sabi ni Judith sa kanila. Pinilit niyang ngumiti kahit medyo nanginginig ang kamay niya habang hawak ang dustpan. Sigurado ka? Tanong ni Teresa, halatang alalang-alala. Oo naman, baka may naiwan sila na gusto ipaayos. Madali lang to, sagot niya. Tumango si Teresa, kahit halatang ayaw pa siyang iwan, pero sumunod na rin ang iba. Lumabas na sila ng hallway papunta sa kantin. Naiwan si Judith. Malalim siyang huminga bago lumakad papunta sa room 117. Ramdam niya ang kabog ng dibdib niya, parang lalabas sa bibig. Pagdating niya sa tapat ng pintuan, sandali muna siyang tumigil. Tinignan niya ang sarili sa maliit na salamin sa hallway. Inayos ang buhok at pinanasan ang pawis sa noo. Kumatok siya ng marahan. Pasok! Narinig niya sabi mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagpasok niya, amoy agad niya ang mabangong air freshener ng kwarto. Malamig din dahil sa aircon. Nandoon nga si Mr. Cuangco, nakaupo sa gilid ng kama. Suot pa rin niya ang paborito nitong light blue na polo at itim na slacks. May hawak itong tasa ng kape. Judith. Pati niya. Halika. Lumapit si Judith. Medyo nanlalamig ang kamay. Magandang tanghali po, sir. Bati niya, pilit pinapakalmang sarili. Ngumiti si Mr. Cuangco. Magkape ka muna. Alok niya sabay turo sa maliit na table na may 2 tasa ng kape. Nag-alinlangan si Judith pero lumapit din. Umupo siya sa upuan sa tabi ng lamesa. Pasensya ka na kung pinatawag kita bigla. Sabi ni Mr. Cuangco. Malumanay ang boses. Okay lang po, sir. Ano pong maitutulong ko? Mahinang tanong ni Judith. Tumawa ng mahina si Mr. Cuangco. Wala naman. Gusto lang kita makausap. Hindi alam ni Judith kung anong iisipin. Lalo siyang kinabahan. Kamusta ka naman sa trabaho? Unang tanong ni Mr. Cuangco, nakangiting nakatingin sa kanya. Okay lang naman po, sir. Medyo nakakapagod minsan. Pero kaya naman po. Sagot ni Judith habang pinipisil ang laylayan ng kanyang uniforme. Sigurado ka? Wala bang reklamo? Wala bang nahihirapan? Malumanay na tono niya. Parang totoo talagang nag-aalala. Umiling si Judith. Wala po, sir. Masaya naman po ako dito. Tsaka mababait po mga kasama ko. Tumango si Mr. Cuangco. Halatang kontento sa sagot niya. Mabuti kung ganon. Gusto ko kasi kung saan kayo nagtatrabaho. Doon din kayo masaya. Natigilan si Judith. Hindi niya akalain ng isang mayaman at mataas sa tao na tulad niya ay iniintindi ang kalagayan ng mga empleyado. Alam mo ba? Sabay inabot ni Mr. Cuangco ang tasa ng kape niya. Ako pala ang totoong may-ari ng hotel na to. Nalaki ang mata ni Judith. Halos mabitawan niya ang hawak na maliit na bag. Ha? Napalakas ang boses niya. Tumawa si Mr. Cuangco. Oo, pero mas gusto kong hindi pinapakita. Para patas ang trato ng mga tao. Hindi agad nakasagot si Judith.
Pakiramdam niya para siyang nalunod sa kaba at hiya. Grabe, hindi ko po talaga naisip yun. Bulong niya. Tumangula si Mr. Kuangko. Kita sa muka ang kasiyahan sa naging reaction niya. Matapos ang ilang minutong kwentuhan tungkol sa trabaho at simpleng buhay ni Judith, biglang seryoso ang naging mukha ni Mr. Kuangko. Kinuha nito ang isang brown envelope sa gilid at inilapag sa mesa. Inaamin ko, Judith. Sabi niya. May isa pa akong kailangang pabor sana sa'yo. Napatayo agad ang balahibo ni Judith. Ano po yun, sir? Basahin mo muna. Sabay tulak ng envelope palapit sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ito. May kontrata sa loob. Naguguluhan siya habang tinitignan ang mga papel. Gusto ko sana. Dahan-dahan ng pagkakasabi ni Mr. Kuangko. Na magpanggap ka bilang girlfriend ko. Napatitig lang si Judith. Hindi makapaniwala sa narinig. Po? Parang hindi niya alam kung tatawa ba siya o maiiyak. Fake girlfriend lang. Nilinaw ni Mr. Kuangko. Medyo natawa si reaction niya. 1 beses sa 1 linggo. Hindi naman totoo. Kailangan ko lang palabasin sa pamilya ko na may mahal na ako. Naghalo ang kaba at gulat sa dibdib ni Judith. Hindi niya alam kung magagalit pa siya o tatawa. Sir, baka po nagkakamali kayo. Halos pabulong ni sabi. Hindi ako nagkakamali. Nakangiting sagot ni Mr. Kuangko. Simple lang naman. Papakilala lang kita. Kakain tayo minsan kasama nila. Picture dito, picture doon. Hindi mo kailangan magpakaseryoso. Parang gusto nang tumakbo ni Judith palabas. Tumayo siya agad. Akmang lalabas na ng kwarto. Judith! Tawag ni Mr. Kuangko, pero hindi siya lumingon. 50,000 pesos kada meet-up. Dagdag pa nito. Biglang napahinto si Judith sa gitna ng paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon. Ano po ulit? 50,000 pesos. Kada kita, libre lahat. Hindi ka gagastos. Hindi ka masasaktan. Basta kasama ka lang sa 1 araw ng linggo. Paliwanag ni Mr. Kuangko. Hindi makapaniwala si Judith. Para siyang nakakita ng jackpot sa loto. Sa laki ng perang yun, pwede siyang makatulong sa pamilya nila, makabili ng bagong gamit at makapag-ipon. Pero, fake girlfriend? Hindi ba kapaliwan yun? Lumapit siya muli sa mesa. Inusisa ang kontrata. Nakasaad doon na walang pisikal na obligasyon, walang emosyonal na responsibilidad, basta't kumilos lang sila na para magkasintahan sa harap ng pamilya ni Mr. Kuangko. Kung hindi ka komportable, pwede mo itigil kahit kailan. Dagdag pa ni Mr. Kuangko. Seryoso ang tingin. Huminga ng malalim si Judith. Ramdam niya ang pagkalito, pero naramdaman din niya ang oportunidad. Sige po, mahina niya sabi. Halos hindi niya marinig ang sariling boses. Sigurado ka? Tanong ni Mr. Kuangko, tila binibigyan siya ng huling pagkakataon na umatras. Tumango si Judith. Opo, papirma na po. Ngumiti si Mr. Kuangko at iniabot ang ballpen. Na magsusulat na si Judith ng pangalan, tinigilan niya saglit ang kamay niya. Sir, wala po bang sabit to? Nag-aalalang tanong niya. Tumawa si Mr. Kuangko. Wala. Pexman. Napangiti si Judith at sa wakas ay pinalmahan ang kontrata. Matapos nun, parang lumuwag ang kwarto. Parang gumaan ang paligid. Bilang celebration, sabi ni Mr. Kuangko. Gusto mo ng kape? O gusto mo ng milk tea? Treat ko. Napangiti si Judith. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Milk tea na lang po, sir. Tumawa si Mr. Kuangko. Judith, simula ngayon, hindi mo na kailangan tawagin ako, sir. Napakunot noo si Judith. Ano po dapat? Richard na lang.
Natawa si Judith. Hindi po ba ang awkward? Sanayan lang. Sagot ni Richard sabay kindat. At doon nagsimula ang isang hindi inaasang kasunduan na siguradong babago sa simpleng buhay ni Judith. Isang buwan na ang lumipas mula nung pumirma si Judith sa kontrata nila ni Richard. Sa totoo lang, sa buong buwan na iyon, hindi pa siya kailanman tinawagan o pinapunta para sa kahit anong meet-up kasama ang pamilya ni Richard. Kaya nga halos sa kalimutan na niya ang tungkol sa kasunduan nila. Pero ngayong araw na to, tila magbabago ang lahat. Kakatapos ang natrabaho nila ni Teresa. Pagod pero masaya silang naglalakad palabas ng hotel, bit-bit ang kanika nilang gamit. Grabe Judith! Parang gusto ko nalang magtago sa kumot buong weekend. Reklamo ni Teresa habang minamasahe ang balikat niya. Oo nga, sagot ni Judith habang hinihila ang buhok na nakalugay sa likod niya. Parang ayoko na gumising bukas. Nasa mismong bungad na sila ng pinto ng hotel nang biglang nag-vibrate ang cellphone ni Judith sa bulsa ng jacket niya. Napakunot ang noon niya at kinuha ito. Pagtingin niya sa screen, nakita niya ang nakasave na pangalan. Boss Saltik. Napalunok siya. Uy, sino yan? Tanong ni Teresa. Nakikitingin sa phone niya. Wala to. Sagutin ko lang. Casual na sagot ni Judith kahit kabado siya. Sinagot niya agad ang tawag. Hello, boss? Judith, mag-ready ka mamaya. Boses ni Richard sa kabilang linya. Diretso at wala pang patumpik-tumpik. Before 7 o'clock p.m., may sundo sa dorm nyo. Private dinner kasama ang family ko. Simpleng dinner lang naman, kaya no pressure. Halos malaglag ang cellphone ni Judith. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Po? Ngayon po talaga? Pautal niyang tanong. Yup, ayusin mo ng sarili mo. Huwag kang papalit ha. At bago pa siya makapagtanong ng kung ano, binaba na ni Richard ang tawag. Naiwan si Judith na nakatitig sa phone, parang hindi alam kung matatawa o may iyak. Huy, ano yun? Bakit parang nakita mo ex mo? Tukso ni Teresa. Napailing si Judith. Pilit pinapakalmang sarili. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Baka hindi siya maintindihan na kaibigan niya. Ano kasi? May blind date ako mamaya. Pagsisinungaling niya, sabay kagat sa labi. Oh my gosh! Halos mapasigaw si Teresa sa kilig. Blind date? Kinikilig ako, besh! Ang tagal mo na single! Natawa si Judith kahit nanginginig ang tuhod niya. Kung alam lang ni Teresa kung gaano kabigat ang dahilan ng date na ito. Kaya kailangan ko ng dress. Dagdag pa niya, umaasa na hindi na ito magtatanong pa. Hala! Tara, putik tayo! Halos hilahin siya ni Teresa palabas. Pagpasok nila sa isang butik malapit sa dorm, agad silang sinalubong na malamig na aircon at mabangong amoy na may bagong bukas na tela. Palibhasa, mamahalin ang lugar. Kahit ang ilaw, parang pang modelo ang dating. Bes, dito ka muna. Utos si Teresa sabay lapit sa rack sa mga damit. Habang inaabot ni Teresa ang mga gamit, napaisip si Judith. Ano bang susuotin ko? Hindi naman ako sanay sa ganitong okasyon. Heto, sakatin mo. Sabay abot ni Teresa ng isang off-shoulder na dark red dress. Seryoso ka? Napakunot na si Judith. Baka isipin nila hostess ako. Tumawa si Teresa. Hindi no. Sexy ka lang dito. Umiling si Judith at kinuha ang dress. Pumasok siya sa fitting room at sinukat ito. Pagharap niya sa salamin, napangiwi siya. Parang hindi ako to. Bulong niya sa sarili. Bes? Okay pa? Tanong ni Teresa sa labas.
Baka hindi ko bet. Sagot ni Judith. Lumabas siya ng fitting room at naghanap pa sila ng iba. Isa-isa siyang nagsukat. May floral dress, maitim na sleeveless, may jumpsuit pa nga. Pero wala ring tumama sa pakiramdam niya. Hanggang sa may makita silang isang simpleng pastel pink dress. Hindi masyadong revealing, hindi din boring. Sakto lang, mahaba hanggang tuhod, may manipis na straps at parang ang gaan sa pakiramdam. Subukan mo to, Bes, sabi ni Teresa habang iniaabot ito. Pagkasukat ni Judith at pagharap niya sa salamin, natulala siya. Hindi siya mukhang trying hard. Mukha lang siyang maganda. Bes! Ikaw na! Ang ganda mo, swear! Halos mapasigaw si Teresa. Ngumiti si Judith na mahina. Hindi niya maipaliwanag pero parang gumaan bigla ang pakiramdam niya. Kunin ko na to, sabi niya. Pagkatapos magbayad, dumiretso sila pauwi sa dorm. Medyo kinakabahan na si Judith habang naglalakad sila. Halos hindi siya makasagot sa mga kwento ni Teresa habang pauwi. Pagdating nila sa kwarto, agad siyang naghubad ng uniform at dumiretso sa banyo para maligo. Hinayaan niyang bumuhos ang malamig na tubig sa katawan niya, umaasa na kahit paano, mabawasan ang kaba niya. Paglabas niya ng banyo, nakatapis ang tuwalya. Agad siyang sinalubong ni Teresa na parang batang excited. Halika na! Makeover time! Ani nito, sabik na sabik. Bes, simple lang ha. Ayoko mukha akong ibang tao. Sabi ni Judith, pilit na pinapatahan ang kabog ng dibdib niya. Simple, pero stunning! Natatawang sagot ni Teresa habang pinapaupo siya sa harap ng maliit na salamin sa mesa nila. Pinunasan muna ni Teresa ang mukha ni Judith ng malamig na toner bago ito sinimulang lagyan ng light foundation. Tess, kabado ka ba? Tanong ni Teresa habang nilalagyan siya ng blush sa pisngi. As in, sobra. Napangiti si Judith. Parang gusto ko nalang mag-back out. Hay nako, wala nang atrasan. Biro ni Teresa habang ini-straight ang buhok niya gamit ang maliit na plansya. Makayan na ang destiny mo, kaya dapat ang ganda-ganda mo. Napangiti si Judith, pero sa loob-loob niya, iniisip niya pa rin si Richard at ang pamilya nitong hindi pa niya kilala. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang kakaharapin niya mamaya. Habang hinaayusan siya ni Teresa, nararamdaman niya ang bigat ng bawat segundo. Parang bawat ayos ng buhok niya, bawat pahid ng lipstick ay nagpaparealize sa kanya na totoong mangyayari ang lahat ng ito. Wala nang atrasan talaga. Pagkatapos ng halos isang oras ng pag-aayos si Teresa, halos hindi na makilala ni Judith ang sarili niya. Simple lang ang make-up pero bumagay sa kanya. Natural lang, hindi OA. Sa pink dress niya at eyes sa buhok, parang artista siya sa sariling paningin. Tess, ang ganda mo! Promise! Ani ni Teresa habang pinipinid ang zipper ng bag ni Judith. Yung date mo, baka mapatirik sa ganda mo. Napatawa si Judith. Pilit tinatago ang kaba. Sa loob-loob niya, date daw. Fake boyfriend nga eh. Maya-maya nag-vibrate ang phone niya. Text galing kay Richard. Andiyan ang sundo mo. Baba ka na. Kinabahan lalo si Judith. Para siyang tinusok sa dibdib ng 1,000 karayom. Hala, Bes! Good luck! Hiyaw ni Teresa sabay yakap sa kanya. Salamat. Bahala na si Batman. Sagot ni Judith bago huminga ng malalim at lumabas sa dorm. Paglabas niya ng gate, may isang itim na kotse na nakaparada. Bumaba ang driver, isang lalaki nakaitim na polo at nilapitan siya.
Miss Judith? Tanong nito. Opo. Sagot niya, medyo nahihiya. Pasok na po kayo. Ihahatid ko na po kayo kay Sir Richard. Nanginginig pa ang kamay niya nang hawakan ang door handle. Pagpasok niya sa loob, malamig ang aircon pero pakiramdam niya pinagpapawisan siya ng malamig. Tahimik lang ang biyahe. Habang nasa daan sila, panay ang silip niya sa sarili sa cellphone camera. Ayos ba buhok niya? May lipstick pa ba? Hindi ba siya mukhang takot? Pagkalipas ng halos 30 minutos, huminto sila sa harap ng isang malaking bahay. Hindi basta bahay, mansyon na ang tamang tawag. Maliwanag ang paligid, may fountain pa sa gitna ng driveway. Sa pinto, may nakatayo ng lalaki sa itim na suit. Si Richard. Bumaba siya ng kotse at agad siyang sinalubong ni Richard. Nakangiti ito pero halata sa mata ang pagod. You're late. Bulong nito habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri kung pasado ba siya. Sorry. Bulong din ni Judith. Hindi niya na idinugtong na siya pa nga ang nagpaaga. Come on. Sabi ni Richard at iniabot ang kamay. Tila robot na inabot ni Judith ang kamay niya. Magkadikit ang palad nila habang naglalakad papasok na mansyon. Pagbukas sa malaking pinto, agad nilang naamoy ang mabangong pagkain at narinig ang mahinang tunog ng pagtatawanan sa loob. Nasa isang malaking dining hall ang pamilya ni Richard. Mga nakaupo sa mahabang mesa. Puro nakaporma, puro mukhang may sinasabi sa buhay. May mga matatanda, ilang kaedad ni Richard at may mga bata din. Richard! Tawag ng isang matandang babae. Mukhang lola niya. Akala namin hindi ka na darating. Napangiti si Richard, halatang sanay na sa ganitong eksena. Hinila niya si Judith palapit. Richard! Sigaw ng isang matandang babae na may kulay puting buhok at perlas sa kwintas. Ayan ka na rin pala. At may kasama ka pa. Hi Lola. Bati ni Richard, formal ang ngiti. Gusto ko sanang ipakilala si Judith. Girlfriend ko. Biglang huminto ang lahat. Napatingin sila sa kanya. Lahat ng mata nakatutok sa maliit niyang katawan. Sa simpleng pink dress niya. Namula si Judith sa sobrang hiya, pero ngumiti siya kahit pilit. Good evening po. Bati niya, medyo paos ang boses dahil sa kaba. Lumapit ang isang matandang lalaki. Marahil ang lolo naman ni Richard. Aba! Ang ganda naman nito, apo ko! Magaling ka talagang pumili. Sabi na, at sa akin ka nagmana eh. Natawa ang lahat at naramdaman ni Judith na kahit papaano, unti-unting nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Pinaupo sila sa dulong bahagi ng mesa. Katabi si Lola at ilang mga tita at pinsan ni Richard. Habang inihahain ang pagkain, roasted chicken, pasta, steak, kung ano-ano pa na hindi niya ma-pronounce, panay ang tanong ng mga kamag-anak. So, Judith, tanong ng isang tita na nakasuot ng makintab na blouse. Anong trabaho mo? Housekeeper po sa hotel. Sagot niya, hindi ikinahiya ang trabaho niya kahit naramdaman niyang mailang nagkikindatan. Wow! Hardworking girl pala, sabi ng isa. Rare na ngayon ang ganyan. Napangiti si Judith. Thank you po, mahina niya sagot. Ano naman ang nagustuhan mo kay Richard? Tanong ng isang pinsan, kunwari inosente pero halatang curious sa curious. Medyo nataranta si Judith. Hindi niya alam kung anong tamang isasagot, kaya sumulyap siya kay Richard at nakita niya itong nakangisi lang, parang tinatablan din ng hiya. Mabait po siya, bulalas niya, at matalingin. At gwapo, sabat ng isang tita sabay tawa. Tawanan ulit ang buong mesa. Si Richard naman umubo kunwari,
para may divert ang usapan. Judith, kumain ka lang ha. Baka gutom ka na. Sabi nito habang nilalagyan ng pasta ang plato niya. Salamat, mahina niya sagot. Habang kumakain, hindi niya maiwasang mapansin ang mga sulyap ng mga tita at pinsan para silang nagmamasid kung totoo ba talaga sila ni Richard. Maya-maya may isang bata, siguro mga 5 taon lang, ang lumapit sa kanila. Ito si Ellie, pamangkin ni Richard. Are you gonna marry Kuya Richard? Inosenteng tanong nito kay Judith, sabay upo sa bakanting upuan katabi niya. Nanlaki ang mata ni Judith, hindi makasagot. Ellie! Saway ng nanay ng bata habang nagtatawanan ng iba. Nako, bata pa nga naman. Natatawang sabi ni Lola habang pinapahid ang bibig niya. Si Richard ngumiti lang at nilahad ang kamay ni Judith sa ilalim ng mesa. Hindi kita ng iba, bahagya niya itong pinisil, parang sinasabing, kaya mo yan. Pinilit ni Judith na ngumiti kay Ellie. Siyempre po, pagmabait siya palagi. Biro niya. Yay! Hiyaw ni Ellie sabay palakpak. Mas lalo nagkagulo sa tawanan ang buong mesa. Unti-unting napansin ni Judith na hindi na siya ganoon kakabado. Kahit peke ang lahat ng ito, kahit alam niya scripted ang dahilan ng pagdalo niya, nagiging totoo ang saya niya sa oras sa iyon. Habang tumatagal, sumasama siya sa mga tawanan, sumasagot sa mga tanong. Si Richard naman, panay ang suporte sa kanya. Lagi siyang binibigyan ng tubig, nilalagyan ng pagkain, pinoprotektahan sa mga awkward na tanong. Magaling ka pala sa pakikisama. Bulong ni Richard sa kanya na may pagkakataon sila magsalita nang sila lang. Napatingin si Judith sa kanya at ngumiti. Ikaw kasi, nakakahawa. Biro niya pabalik. Tumawa si Richard. Hindi pilit, hindi peke. Totoong totoo. At sa isang saglit, nakalimutan ni Judith na may kontrata sila. Nakalimutan niya na peke lang ang relasyon nila. Dahil sa pagkainan na yon, kahit isang gabi lang, para siyang tunay na bahagi ng mundo ni Richard. At parang gusto niya, wag nang matapos ang gabi. Pagkatapos ng masayang kainan at panay na tawanan ng mga kamag-anak ni Richard, nagpasya na silang magtapos ng hapunan. Ang ilan sa mga bisita ay nagpaalam na, ang iba naman ay nagtulungan sa pagliligpit ng mesa. Si Richard at Judith na kanina ay parang abala sa pagiging perfect couple ay hindi maiwasang magkatitigan ng saglit. Parang may hindi nasabi, may mga salitang hindi pa natutuloy. Judith, sabi ni Richard, tumayo mula sa upuan at inabot ang kamay sa kanya. Pwede ba tayong maglakad-lakad saglit? May gusto lang akong ipakita. Dahil sa pagkakataong ito, kahit na may kaba pa rin, tumango si Judith. Parang gusto niyang makawala muna sa lahat ng mata na patuloy na nagmamasid sa kanila. Pumayag siya sumama kay Richard na may ngiti sa mga labi. Naglakad sila sa maliit na koridor at dumaan sa isang pinto na naglalabas sa isang magandang hardin sa likod ng bahay. Tahimik na ang paligid, tanging tunog ng hangin at ilang kuliglig lang ang naririnig. Ang ganda, sabi ni Judith habang tinitignan ang tanawin. Napansin niyang hindi pangkaraniwan ang hardin. May mga puno ng orchids, mga gumamela, at may maliit na pond na may mga isda. Para bang isang lugar na pwedeng magmumuni-muni, hindi tulad ng mataong mga lugar na pinagmumulan ng kaba. Yes, sabi ni Richard, tila seryoso. Pinagawa ito ng lola ko. Mahilig siya sa mga halaman. Mas gusto niya magtago sa mga tanim kaysa sa socializing.
Naglakad sila ng kaunti. Tahimik. Si Judith, pilit na kinakalimutan ang pressure na nararamdaman dahil sa expectation na ibinibigay ng pamilya ni Richard sa kanya. Hindi niya alam kung paano magpanggap ng ganito katagal at hindi niya rin alam kung hanggang saan siya kay Richard. Nakaramdam siya ng konting awa sa sarili. Judith, sa totoo lang, Nagsimula si Richard habang naglalakad sila. alam ko medyo mabigat ang latang ito sa'yo. Gusto ko lang sanang malaman kung okay ka pa ba. Nilingon siya ni Judith. Hindi makapaniwala sa narinig. Walang halong biro o pagpapanggap ang naramdaman niyang tono ni Richard. Parang tunay na tao ang nasa harapan niya. Hindi ang may-ari ng isang hotel na may kontrata. Okay lang ako, sagot niya. Kahit na ang totoo, hindi siya sigurado kung okay na siya. Kung minsan, naiisip niyang baka sobrang pinapalalim niya ang mga bagay, baka masyado niyang binibigyan ng kahulugan. Nahihirapan lang din po minsan kasi hindi ko po alam kung hanggang saan. Tumingin sa kanya si Richard, seryoso pa rin. Hindi ko naman gusto na maging mahirap para sa'yo. Kasi, alam mo, kung ang iniisip mo lang ay ang kontrata, okay lang din. Pero kung kailangan mong itigil, walang problema. Dahil sa sinabi niyang yon, bigla niyang naramdaman ang bigat na nawala sa kanya. Para bang hindi siya nilalagay ni Richard sa isang posisyon na hindi siya komportable. Sinubukan niya magpanggap na hindi siya naapektuhan, pero natutuklasan niyang mas malalim pa pala ang epekto ng lahat ng ito sa kanya. Hindi ko po alam, sagot ni Judith, hindi tiyak. Minsan po kasi, parang hindi ko na po kaya magpanggap, pero hindi ko po rin kayang umalis sa sitwasyon to, kasi hindi ko alam kung ano mangyayari pag umalis ako. Tumahimik si Richard, para nag-iisip ng sagot. Pagkatapos sa ilang sandali, umakbay siya kay Judith. Judith, kung tatanungin kita kung may nararamdaman ka na ba, hindi ko na siguro kailangang itanong kasi hindi mo pa rin siguro alam. Diba? Napatingin si Judith sa kanya, parang hinahanap ang sagot sa mga mata ni Richard. Hindi ko po alam. Lahat ng ito, malabo pa. Naglakad sila sa kahabaan ng hardin. Tahimik na iniwasan ang mga tanong na sa tingin ni Judith na hindi pa siya handang sagutin. Nang marating nila ang isang maliit na bench sa gilid ng hardin, naupo sila at hindi muna nagsalita. Pareho silang tahimik, nag-iisip. Minsan, iniisip ko lang. Muling nagsimula si Richard. Kung gusto mong magpatuloy sa kontrata at okay ka lang sa setup na to, walang problema. Pero kung balak mo na magpahinga sa lahat ng ito, baka panahon na rin para mag-usap tayo ng mas seryoso. Dahil sa sinabi niyang yon, nag-isip si Judith ng malalim. Alam niyang hindi pwedeng basta-basta lang itigil ang lahat. Hindi na ito ang simpleng trabaho. Ngunit hindi rin niya alam kung gaano na siya ka-attach sa sitwasyon na ito. Naisip niyang baka nagiging masyado na siyang attached kay Richard at masyado nang mahirap na ihiwalay ang personal na buhay sa trabaho. Si Richard, na nakaupo pa rin sa tabi niya, ay nagbigay ng isang matamis na ngiti. Okay lang kung magulo pa ang utak mo. Nandiyan lang ako kung kailangan mo mag-usap. Habang tinitignan niya si Richard, para siyang napapaamo sa presensya nito. Hindi na siya ang tipikal na Richard na mayaman at may status sa buhay. May ibang side si Richard na hindi niya alam at unti-unti niya natutuklasan. May mga oras na gusto niya magsalita pero natatakot siya kung ano ang magiging epekto. Si Richard, hindi rin alam kung hanggang saan ang pakiramdam na tinatago niya para kay Judith. Salamat Richard, mahina niya sabi.
hindi pa rin tiyak kung anong ibig sabihin ng mga salitang iyon. Mahigit 1 linggo na nang matapos ang dinner ni Judith kasama ang family ni Richard. Nasundan naman ang dinner na yon ng mga date na silang dalawa na lang ang lumalabas at wala nang kasamang iba. Pagkatapos ng trabaho ni Judith, kinahapunan ay halos padabog siyang bumagsak sa upuan ng jeep. Sobrang pagod niya sa maghapong paglilinis niya. Nangingiti na lang siya na bahagya habang iniisip kung ilang beses siyang muntik mapagalitan ng boss niya kanina dahil sa pagkaidip sa loob ng utility room. Pagkarating niya sa dorm nila, bago pa man siya makapagpalit ng damit, ay nag-vibrate na ang cellphone niya. Isang text galing kay Richard. Hi, kumusta? Gusto mo bang lumabas ulit mamaya? Kumain tayo sa labas. Tayong dalawa lang. Napangiti si Judith. Hindi niya inaasahan na yayayain siya nito ngayon dahil kakagaling lang nito sa isang out of town para sa meeting. Saglit siya napaisip pero sa totoo lang, gusto rin niyang gumaan ang pakiramdam dahil feeling niya ay pagod na pagod siya. Sobrang pagod niya buong araw. Kailangan niya rin ng kausap na hindi puro trabaho ang laman ng isip. Sige, game ako. Saan tayo? Mabilis nag-reply si Richard at sinend ang lokasyon ng isang maliit pero cozy na restaurant malapit lang sa bayan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Nagpalit siya ng simpleng blouse at maong na jeans. Nagpulbo ng kaunti, tsaka umalis. Pagdating niya sa restaurant, nakita niya agad si Richard. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at jeans, pero ang lakas pa rin ang dating. Nakaupo ito sa isang mesa sa may sulok, nakangiti habang hinihintay siya. Uy, nandito ka na pala. Bati ni Richard, sabay tayo at hilang paatras sa upuan para kay Judith. Oo, gutom na nga ako eh. Pabidong sagot ni Judith, sabay upo. Umorder agad sila ng pagkain, spaghetti, fried chicken at wine. Simple lang pero mukhang masarap. Habang hinihintay ang pagkain, nagsimula na silang magkamustahan. Kamusta trabaho mo? Tanong ni Richard, nakasandal sa upuan habang nakatitig kay Judith. Haggard. Sobra. Parang gusto ko na mag-resign. Natatawang sagot ni Judith, sabay buntong hininga. Ikaw, kamusta ka naman? Okay naman. Medyo nakakapagod din. Pero, manageable pa. Sagot niya, iniikot-ikot pa ang straw sa baso niya. Kaya naisip ko, tara, labas tayo. Pampawala ng stress. Ngumiti si Judith. Tama-tama. Kailangan ko talaga ng ganito. Salamat ha. Ano ka ba? Ako nga dapat magpasalamat kasi pumayag ka. Nakangiti ring sagot ni Richard. Dumating na ang pagkain nila. Habang kumakain, patuloy lang sila sa kwentuhan. Alam mo, minsan naiisip ko, bakit ba natin pinapahirapan sarili natin sa trabaho, no? Sabi ni Richard habang nagsusubo na spaghetti. Totoo, sagot ni Judith habang humihigop ng wine sa baso niya. Parang puro trabaho na lang. Nakakalimutan na natin sarili natin. Exactly. Sabay turo ni Richard gamit ang tinidor niya. Kaya dapat balance. May trabaho, pero may time din para sa sarili. Parang ikaw, marunong ka na mag-balance ha. Biro ni Judith. Trying. Natatawang sagot ni Richard. Pero seryoso, importante talaga na may time ka sa mga taong nagpapagaan ng loob mo. Napatingin si Judith sa kanya. Biglang uminit ang pisngi niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya ngumiti na lang siya at nagkunwaring abala sa pagkain. Napansin yun ni Richard pero hindi na niya pinilit. Nagpatuloy lang sila sa kwentuhan tungkol sa mga pets nila, mga plano sa weekend at mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanila.
Wala na seryosong usapan, puro tawanan na lang. Alam mo, ang sarap pala ng ganito, sabi ni Judith habang hinihigop ang natitirang wine. Oo nga eh. Simple lang, pero ang gaan sa pakiramdam. Sagot ni Richard, nakatingin kay Judith na parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Tahimik sila saglit pero hindi nakakailang ang katahimikan. Parang parehong komportable lang sila sa presensya ng isa't isa. Maya-maya pa, nagsalita si Richard. Judith, next time ulit ha, kung okay lang sa'yo. Napangiti si Judith, ramdam ang kakaibang kilig sa dibdib niya. Sige, basta ikaw ang malilibre, biro niya. Habang nakaupo sila sa bench sa labas ng resto, ang tahimik na hangin ay umihip at ang liwanag ng buwan ay nagpapaganda sa paligid. Pero sa kabila na maganda nilang paligid, ramdam na ramdam ni Judith ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ang mga tanong, ang mga nararamdaman, lahat ng ito ay tila nagsisiksikan sa kanyang dibdib. Richard, panimula niya, nanginginig ang boses. Nasa point na ako na parang ayoko na magpanggap. Yung kontrata, parang ang hirap na. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Kung trabaho na lang ba ito o kung may something pa sa atin. Si Richard, na halos hindi kumikilos, ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Minsan, may mga sandaling mas mabigat pa ang katahimikan kaysa sa mga salita. Si Richard hindi makatingin ng diretso kay Judith, kaya nagsalita siya na mahinang tinig. Hindi ko rin kaya magpanggap pa, Judith. Hindi ko na kaya magpanggap na wala akong nararamdaman sa'yo. Parang biglang tumigil ang mundo sa narinig ni Judith. Hindi niya akalain na magmumula kay Richard ang mga salitang iyon. Naisip niyang baka patuloy pa rin siya sa pagiging mabait. Ngunit kung tatanungin siya ni Judith ngayon, nararamdaman na niya na may iba pa silang koneksyon. Tumingin si Judith sa mga mata ni Richard. Wala na bang kontrata? Tanong niya, pilit na pinipigilan ang pusong naglalaban-laban. Kung wala na, ano na tayo, Richard? Bumantong hininga si Richard at dahan-dahang iniabot ang kamay kay Judith. Gusto ko sanang malaman mo. Wala nang kontrata ang kailangan para magkalapit tayo. Kung gusto ko na ng totoo, gusto ko na ikaw at ako lang. Para bang nabunutan ng tinik sa dibdib si Judith. Parang may mga tanong at takot na nais niyang itago. Ngunit sa mga salitang yun ni Richard, parang ang lahat ng kanyang mga tanong ay nasagot. Hindi na niya kailangan magtanong pa. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Hindi na ito tungkol sa pagpapanggap. Naramdaman niya ang katotohanan sa bawat salita ni Richard. Ito na ba yun? Tanong ni Judith. Ang mga mata niya puno ng halong pagkalito at takot. Ngunit may kasamang lakas. Gusto mo na tayong dalawa lang? Walang kasinungalingan? Tumango si Richard. Hindi na siya nakasagot. Ang mga mata niya, puno ng kahulugan, ay hindi na tinatago ang mga nararamdaman. Oo, Judith. Kung magpapatuloy tayo, gusto ko na maging totoo tayo sa isa't isa. Ilang saglit pa ng katahimikan at sa wakas, natagpuan ni Judith ang sarili na tinitignan si Richard. Hindi na bilang boss, hindi na bilang may-ari ng hotel. Siya ngayon ay nakikita niyang isang tao na gusto niyang makasama. Bago pa man makapagsalita si Judith, may naramdaman na siyang malakas sa pagkabog ng puso. Para may spark sa pagitan nila. Hindi na niya kayang magpikil pa. Inabot niya ang kanyang pisngi at dahan-dahang inilapit kay Richard. Isang malalim na paghinga at halos sabay silang lumapit sa isa't isa. Sa mga sandaling yon,
Wala na silang pakialam kung ano mangyayari pagkatapos. Sa pagitan nila, tanging ang nararamdaman nilang magkasama ang mahalaga. Hindi na nila kayang ipagkait pa ang mga damdamin na nagbukas sa kanilang puso. At sa isang kisap mata na magtagpo ang kanilang mga mata, naglaho ang lahat ng takot at alinlangan. Hinawakan ni Richard ang kanyang pisngi. Dahan-dahang inilapit ang kanyang labi sa labi ni Judith. Ang unang halik ay magaan, ngunit puno ng lahat ng saloobin na matagal nilang itinagong mga nararamdaman. Isang simpleng halik, ngunit puno ng mga pagmamahal. Pagdapo ng kanilang mga labi, para may bago simula para sa kanilang dalawa. At sa gabing iyon, natutunan nila na sa kabila ng lahat ng komplikasyon at takot, may mga pagkakataon na hindi mo kailangan magpanggap. Minsan, kailangan mo lang ng tapang para magpakatotoo sa sarili at isa't isa. Ang kanilang mga labi ay naghiwalay at pareho silang huminga ng malalim. Ngunit sa mga mata ni Richard at Judith, nahanap nila ang hindi nila kayang ipaliwanag na koneksyon. Ang halik na iyon ay hindi lang simpleng sensasyon, kundi isang hakbang patungo sa isang bago simula. Okay na tayo? Tanong ni Richard. Ang boses ay may kaligayahan. Tinignan siya ni Judith at ngumiti. Oo, okay na tayo. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!